Magandang hapon po. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50 na pinamagatan na sa paanan ng Panginoong Hesus. Pagbasa po simula sa verse 36. Sabi po sa verse 36, at ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseyo na kumaing kasalo niya, at siya'y pumasok sa bahay ng Pariseyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang malaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro ang puno ng unguento, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, at ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo, at tinaagka ng kanyang mga paa, at pinapahira ng unguento. Nang makita nga ito ng Pariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo, na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng unguento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ang atin pong topic ay sisentro sa Luke chapter 7 verse 38, dun po sa paanan ng Panginoong Hesus. Merong iba binibigyang halaga ang postura ng paggalang. Yung mga Hapon, kapag first time nilang nakilala ang tao, ay yumuyuko as a sign of respect. Noong araw kapag lalapit sa hari, ay yumuyuko, pagpapakita rin ng paggalang. Sa pagsamba sa Diyos, ay may mga mas expressive kumpara sa iba. Yung iba ay mas gusto na kapag lumalapit sa Diyos, ay nakalood. Maganda po yung ganon. Ang pinakamagandang lugar na puntahan ng tao ay sa paanan ng Panginoong Hesus. Ang pinakapangunahing pangangailangan ng ating spirito
ay ma-recognize nito ang presensya ng Panginoong Hesus at magkaroon ng relasyon sa Kanya. The mere fact na tumingin ang tao sa Panginoong Hesus na may kasamang pananampalataya ay may kaligtasan na. Tumingin lamang ang tao ay may kaligtasan na siya. Tumingin siya sa Panginoong Hesus. Sabi sa John chapter 3, verse 14, at kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Sa Old Testament po, nang pinarusahan ang bansang Israel, may naglabasan ng mga ahas, maraming natuklaw, maraming nalagyan ng laso ng ahas. Lumapit yung mga tao kay Moses, humiling na kung maaari ay tanggalin yung ahas. So nanalangin si Moises, nag-intercede on behalf of the people. Hindi sinunod ng Diyos yung hiling ng mga tao, bagkus nagbigay ng remedy ang God. Sinabihan si Moises na gumawa ng tansong ahas. At yung ginawang yun na tansong ahas ni Moises, itinaas niya sa gitna ng mga tao. At kung sino man ang tumingin sa tansong ahas na yun ay gagaling sa mga nakagat ng makamandag na ahas. Ganon din po yung sinasabi sa John chapter 3 verse 14. Kung paano daw po itinaas yung tatsong ahas, yung paano tinaas ni Moises, ganon din naman kailangan itaas yung anak ng tao, gayon din naman kailangan maipako sa krus ang anak ng tao. Kung paano nung panahon ni Moises tumingin ang mga tao sa tansong ahas at gumaling sa kanilang karamdaman, ganun din naman ang lahat ng tumingin sa Panginoong Hesus ay gagaling sa kasalanan. Ang lahat ng tumingin sa tansong ahas ni Moises ay gumaling. Gayon din naman ang lahat ng tumingin sa Panginoong Hesus ay may kaligtasan. Sa paanan ng Panginoong Hesus ang pinakaangkop o pinakamainam na lugar, ito ang pinakamainam na lugar sa atin sapagkat siya ang ating Panginoon. Si Jesus ang Panginoon at sa kanyang paanan ang pinakamainam na lugar sa kanyang nilalang. Tulad po ng sinasabi sa Roma chapter 9 verse 5, si Jesus ang Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ang pagluhod sa paanan ng Panginoong Hesus ay tanda ng pagpapakumbaba ng ating sarili at pagkilala at pagpapasakop sa Panginoong Hesus. Sabi nga ng awit, ang Panginoong Hesus ay majesty, kamahalan, maharlika. Siya ay 100% man and 100% God. 100% man dahil sinuot niya ang kalikasan natin, yung nature natin. Siya ay 100% God. Ang Panginoong Hesus ay 100% God din. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa tuwing maisip natin siya, dapat ay may kasamang pagsamba. Si Joseph the dreamer ay nanaginip. Sabi sa Genesis chapter 37 verse 7, sapagkat narito tayo ay nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman. At narito ang iyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis.
At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito ako'y nanaginip pa ng isang panaginip at narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay umukod sa akin. Although ang panaginip na yun ni Joseph ay patungkol sa kanyang hinaharap, gayon din naman ito ay anino ng hinaharap ng sangkatauhan. Yung bigkis na tumuwid na nasa gitna ay ang Panginoong Hesus, na nasa paligid na bigkis ay umukod. Yung araw, buwan at ang 11 bituin ay umukod. Ito ay umukod sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus ang lahat ay yuyukod. Ang Panginoong Hesus ay maluwalhati. Sa paanan ng Panginoong Hesus ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng dila ay magsasabi na si Hesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Dapat lang na tayo ay lumuhod sa paanan ng Panginoong Hesus, sapagkat tayo ay unworthy. Hindi tayo karapat-dapat. Tulad ng babae sa teksto, tingin niya sa sarili niya ay unworthy siya. Nikausapin ng Panginoong Hesus ay hindi niya magawa. Dahil nga tingin niya ay unworthy siya, makasalanan siya. Ganon din tayo. Tayo ay sanghamak o walang hanggang nilalang. Hindi pa po sakto yung salitang yon. Ang saktong salita sa atin, tayo ay mga makasalanang nilalang. Bagamat tayo ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus, bagamat tayo ay hindi nahatulan, kung totoo tayong nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo rin naman ay gaya ng sabi sa Ephesians chapter 2, verse 3, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Kung ano man tayo ngayon, ay dahil lang sa habag ng Diyos. Naging Kristiyano tayo, nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, dahil lang sa habag ng Diyos. At hindi natin deserve yun. At kahit nasa ngayong kalagayan, kung tatanggalin lang ang grace ng God sa atin, karapat-dapat at yun ang tumpak na gawin, yung tayo ay dalhin sa impyerno. Usapang totoo lamang po, wala tayong maipagmamalaki sa paanan ng Panginoong Hesus. Tulad tayo ni Bartimeus, bulag at hikahos tayo. Wala tayong knowledge, wisdom, o husay para hangaan tayo ng Diyos. Kung hindi man kakapiranggot, ay wala tayong pag-ibig at wala tayong malasakit sa Diyos. Kundi lang talaga sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay walang pag-asa ang tao. Grace ng God na ang Panginoong Hesus ang maghari sa isang tao. Basagin nawa ng Panginoong Hesus ang bawat kasalanan na nasa atin, tulad na binasag na palayo. Ang Panginoong Hesus ang lahat-lahat sa atin, at tayo ay yuyuko sa kanyang paanan upang makita ang kaligtasan. Ang kaligtasan na hindi mahanap sa iba. Kung tayo ay naghahanap ng kaligtasan, lumapit tayo sa paanan ng Panginoong Hesus.
Si John the Beloved, sa Revelation, makikita, nakaluhod sa paanan ng Panginoong Hesus. Revelation chapter 1, verse 17. At nang siya'y aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli." Kung si John the Beloved ay nandoon sa paanan ng Panginoong Hesus, ibig sabihin ay magandang lugar iyon para sa atin. Sa paanan ng Panginoong Hesus, doon ating iyukod ang ating sarili, doon natin ibaba ang ating pride. At ang tanging Panginoong Hesus lamang ang maitaas habang tayo ay nakayukod sa kanyang paanan. Kung hindi natin yan gagawin voluntaryo, mangyayari sa atin yan sa karanasang magpapababa sa atin. Inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa paanan ng Panginoong Hesus. Ilagay natin ang ating sarili sa kanyang paanan. Kapag ang tao hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang taong yan ay iahagis sa pigaan ng galit ng Diyos. Doon siya ay aapakan ng walang pakundangan hanggang madurog siya. Marami pong maitutulong sa tao ang pagyukod sa paanan ng Panginoong Hesus. Yung babae, habang nasa paanan ng Panginoong Hesus ay lumuluha, umiiyak yung babae. Bakit po umiiyak yung babae habang siya ay nasa paanan ng Panginoong Hesus? Kasi naalala niya yung kanyang mga kasalanan. Umiiyak siya, nasasaktan siya. Pinagsisisihan niya yung kanyang mga kasalanan. Nakukonvict siya. Sa paanan lamang tayo ng Panginoong Hesus lumuhod. Huwag sa paanan ni Moises. Huwag sa paanan ng Mount Sinai. Yung luha na may grace ng God ay iniiyak sa paanan ng Panginoong Hesus. Yung basag na puso, tulad ng bato na binubulwakan ng ilog ng pagsisisi, ay may bisa at hindi mababaliwala sa paanan ng Panginoong Hesus. Sa paanan ng Panginoong Hesus ang pinakaangkop na lugar para sa taong nagsisisi, sapagkat ito ay nakakatulong sa pananampalataya. Sapagkat habang nakatingin tayo sa mga paang yun, ay ating naaalala na siya ay Diyos at nagkatawan tao upang magdusa na dapat ay tayo ang magdusa. At yung mga paang yun ay pinako upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Nakakatulong sa ating pananampalataya dahil nakikita natin yung substitution na ginawa ng Panginoong Hesus. At yung pananampalatayang yun ay magbubunga ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At sa ating pagyukod sa kanyang paanan, ay maririnig natin yung sinabi niya sa babae. Sa Luke 7:48, at sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Sa Luke chapter 7 verse 50, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ang repentance
na wala ang Panginoong Hesus ay walang bisa. Ulitin ko po, yung pagsisisi without the Lord Jesus Christ ay walang bisa. Ang repentance na wala ang Panginoong Hesus ay kailangang ipag-repent. Ang repentance sa paanan ng Panginoong Hesus ang tanging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung tayo ay lumuluha dahil sa ating mga kasalanan, pero wala ang Panginoong Hesus, wag na lang tayong lumuha. Mababaliwala. Para lang yung tears of the crocodile. Pagluha na walang kalakip na pananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yung pag-iyak sa paanan ng Panginoong Hesus ay nakakatulong sa atin na gumawa ng mabuti. Nung umiyak yung babae at bumabagsak yung luha niya sa paanan ng Panginoong Hesus, ay pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Inaagad niya ang mga paa ng Panginoong Hesus at pinapahiran niya ng unggwento. Sa paanan ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng babae ay umapaw. Ganon din naman sa atin. Sa paanan ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig natin ay aapaw at tayo ay mag-isip at gagawa ng mabuting bagay tulad ng babaeng yon. Alam natin yung istorya ng lalaking inaalihan ng mga demonyo. Ito ay pinahihirapan ng mga demonyo. Wala siyang damit, nakatira siya sa sementeryo. Sabi sa Lucas chapter 8 verse 35, at sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari, at nagsilapit sila kay Jesus. At kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo, na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang isip. Bakit yung pinalaya ng Panginoong Hesus ay nasa paanan ng Panginoong Hesus? Sapagkat sa paanan ng Panginoong Hesus ay nandoon ang totoong kapahingahan. Pagod yung lalaki dahil matagal na panahon siyang pinahihirapan ng mga demonyo. At doon sa paanan ng Panginoong Hesus, nakasumpong siya ng kapahingahan. Sa paanan din ng Panginoong Hesus ay nandoon din ang pinaka-safe na lugar. Alam ng lalaki na safe siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Alam niya takot yung mga demonyo sa Panginoong Hesus. Although yung lalaki ay pinalaya na ng Panginoong Hesus, ay nanatili siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Sa mga niligtas ng Panginoong Hesus, alam natin, hindi natatapos doon. Nakakapagod ang buhay dito sa mundo. Naghahanap tayo ng kapahingahan. Naghahanap tayo ng makakapagbalik ng ating kalakasan. Ang kasagutan ay sa paanan ng Panginoong Hesus. Nagbibigay ng lakas ang pananatili sa paanan ng Panginoong Hesus. Kung meron man tayong hinihiling sa Diyos on behalf of someone, ibig sabihin tayo ay nag-intercede. Sa Luke chapter 8 verse 40, makikita si Jairo nag-intercede on behalf of his daughter. Naghihingalo na kasi yung anak niya. Nasaan siya nung nag-intercede siya? Siya ay nasa paanan ng Panginoong Hesus.
Luke chapter 8 verse 41. At narito, lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo. At siya isang pinuno sa sinagoga. At siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus. At ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Yung intercession ni Jairo ay ginarant ng Panginoong Jesus. Umayos yung kanyang anak. May bisa ang intercession kung ito ay dinudulog sa paanan ng Panginoong Jesus. Kung tingin man natin na hindi natin deserve ang mag-intercede, gayahin natin yung sinabi ni Abraham sa Genesis chapter 18 verse 27. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Pakikinggan tayo ng Diyos kapag tayo ay nasa paanan ng Panginoong Jesus. Doon sabihin natin yung sinabi ni Peter, Lord, save me. Doon din i-intercede natin yung ating mga mahal sa buhay. Sabihin natin sa Panginoong Jesus, Lord, save my daughter. Lord, save my husband. Lord, save my family. Lord, have mercy on my son. Magsumamo tayo ng buong puso at buong kaluluwa sa paanan ng Panginoong Jesus. Masigasig tayong lumuhog sa Diyos. Sa paanan ng Panginoong Jesus ay nandoon ang di masukat na ayuda o tulong. Kung tayo ay may kamag-anak na may sakit, tulad kay Jairo, ipag-pray natin ito, gawin natin sa paanan ng Panginoong Jesus. Marahil hindi nasasagot ang ating panalangin dahil hindi na idudulog sa paanan ng Panginoong Jesus. Subukan natin uli, doon naman tayo manalangin sa banal na paanan ng Panginoong Jesus. Gusto ba natin ng wisdom and knowledge? Sa Luke chapter 10 verse 39. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Matututo tayo sa paanan ng Panginoong Jesus. Higit pa sa kaalaman na kayang ituro ng mundo. Yung pagpapasalamat ay ginagawa rin dapat sa paanan ng Panginoong Jesus. Luke chapter 17 verse 16. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. Marami pong benepisyo. Makakatulong sa atin ng malaki. Makaka-refresh at magre-restore ng ating kaluluwa. Kung tayo ay luluhod sa paanan ng Panginoong Jesus. Sa panahong tulad ngayon po ay panahon ng sakit. Panahon ngayon ng pagsubok. Panahon ngayon ng kakulangan. Panahon ngayon ng kamatayan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay gayahin yung babaeng yon. Pumunta sa presensya ng Panginoong Jesus, pumuesto
at lumuhod sa kanyang paanan. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng video ito. Nawa po pagkatapos ng video ito ay pumunta tayo sa ating prayer room at lumapit tayo sa presensya at sa paanan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po.